sinamahan, Panginoon, sa aking pag-share, O God. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan at pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nanawa po ang aming napagbulay-bulayan ng mga salita mo sa umagang ito, Panginoon. Ito po yung aming mapagbulay-bulayan sa aming araw-araw na pamumuhay, O God, na tunay, Lord, na ikaw lang po ang aming paglilingkuran, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa bawat araw na kami ay nasa mundong ito, O God. Tunay, Lord, na sa bawat araw na aming paglalakad man, kung saan kami magpunta, Panginoon, ay ikaw po ang maihayag namin, Panginoon, sa aming buhay. Na ang bawat isa sa amin na, Lord, ay ang makita, Lord, ay ang ikaw, Panginoon. Tunay nga, Lord, na sa iyo lang po kami umaasa, Panginoon. Ikaw po ang siyang mag-iingat sa bawat isa. At patnubayan mo po kami, Panginoon. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Sister Jenny. Galing naman. Ano po, nakakahanga. Parang may revelation sa akin si Lord na you'll be a very good evangelist. Di ba, ang galing? Very spontaneous yung kanyang flow of thought at nasasabi niya ng malinaw at maganda. Kahanga-hanga talaga. Praise God sa ating kapatid. Ano po? At nakakatuwa na talagang yung buong sambahayan nila. Si Brother Red, si Sister Jenny, Samuel, no? Yung kanyang mga anak. Talagang isang very good example ng isang family. Kasi from Brother Reggie, talagang well-disciplined yung mga anak mo. At kita naman natin. So dapat tularan talaga. Isang napakagandang halimbawa. Ano po? Ayan, at talagang napakaganda. Enjoy ako. No? Nakakatuwa. Siguro naman lahat tayo nag-enjoy doon sa binahagi ng ating kapatid. At nakakatuwa nga na ilang araw na ito lagi ang mga salitang pinagbubulay-bulayan natin simula nung Sunday na si Pastor Angel. Kasi kagabi nag-share din ako doon sa mag-EGR. So halos ganito rin. Ang nangyari. Yung aking kasing engineer, yung purpose. Yung purpose natin. Kumakabit yung aking lalabon. Yung purpose natin dito sa ating buhay. No? Kung bakit tayo inilikha ng ating Panginoon. At pumasok na ito itong Colossus 3:23 na ano man yung ating gagawin ay laging ihahandog natin yon sa kalwalhatian ng ating Panginoon. At napakagaan nga, no? Napakagaan. Yung sa akala mo'y napaka-imposible sa iyo, pero dahil inihahandog mo yan kay Lord, no? Ay magiging napakagaan para sa atin. Kasi ano talaga ang W di ba? Na inilalagay doon sa utak natin na hindi mo yan kaya. Marami ka pang gagawin. Ano? Busy ka. Unahin mo to. No? Ayan. So, napakaganda nga po. Okay, at sabi nga po ay lalo na yung especially sa church. No? Kaya maraming yung pumupunta nga po saan-saan. No? Na ang dahilan ay dahil yung mga nakikita doon sa loob. Especially ang pastor. Kasi siya yung kitang-kita eh. So pag nakita yung pastor, may nakitang hindi maganda, siyempre, hindi naman perfecto, hindi ko mga pastor, talagang perfecto na talagang merong mga kahinaan. Sabi nga tayong tao, may strengths at saka merong weaknesses. So lahat, nobody is perfect. No? Ang perfecto lang talaga ay si Lord. Once na nakita yun, ay, ayoko na dyan. Mas maganda yata yung isa din eh. No? Sa lipat. May nakita naman isang kapatid. Mga taga rito, ba't yan ng mga ano niya? Tawag doon, parang grasshopper. Palukso-lukso. Ganyan yung asawa ko noon. Pupunta doon, pupunta din, pupunta doon. Ginagawa ko. Hindi maintindihan. Sabi nga doon sa isang narinig ko, parang pag gaganon ka, wala kang pamilya, wala kang tahanan. Kasi nandun ka sa church. Ngayon, punta ka naman sa kabila. So, hindi maintindihan. No? So, sabi nga ay, tayo ay, dapat, we have to belong to one family. Di po ba?
Napakahirap nung napakarami nating inuuwian. Isa lamang yun, inuuwi. Pwede mamasyal. Pwede mamasyal. Pero dapat meron ka talagang pamilya na yun talaga yung pamilya mo. So yun din yung sa iglesia. At sabi nga ay, we have to be God pleasers, not man pleasers. Kaya nga lahat ng ating ginagawa for the Lord. So we have to put God first. Yun palagi. We have to put God first. Sabi nga ni Sister Jenny kanina, diba? Pag inuna si Lord, lahat naman bibigyan na sa atin eh. Kasi alam niya, He is an all-knowing God. So alam niya kung ano yung ating mga pangangailangan sa buhay. Bagamat kailangan maggawa ng bango si Sister Jenny. Pero eto na Sister Mila, kailangan na nilang humayo. So, siguro, dapat lamang talaga, diyan ka muna bangos. At ito muna ang uunahin ko. Dahil, halimbawa, gawa ka ng gawa ang bangos, di naman nabili. Di ba? So, wala. Useless lang ang pagod mo. Samantalang kung inuna mo si Lord, siya na yung bahala. Di ba? Na kung ano man yung nagawa mo, ay tsak na yan ay talagang mabibili at magde-demand pa yung mga customer para dun sa iyong bangus. Who knows? Magkaroon kayo ng Reggie and Jenny bangus, boneless bangus. Ayan, ang ganda, di ba? Nationwide, aba. Di ba? Pwedeng-pwede yan, posibleng-posible. Basta wag lamang iiwan si Lord, di ba? Laging siya yung nauuna. At maganda rin yung sinabi ni Sister Jenny tungkol sa worship. Na yung minsan nahihiya, minsan naman tinatamad talaga. Di ba? Yung parang hirap na hirap ang katawan. So, hindi natin makikita yung excitement baga. Kaya siguro, naalala ko din minsan yung sinasabi ni Pastor Dennis na, bakit kayo malungkot? Sino bang malungkot? Masaya naman kami. Siguro dahil hindi niya nakikita dun sa mga expressions natin na talagang tayo ay nandun lahat yung energy. Katulad ni Donna at ni Sister Mercy. Talagang pag nagbigay ng energy talaga, ay todong-todo, di ba? Kasi that is worshiping the Lord. Bakit nga pag tayo ay makakakita ng artista, ay talagang lumulokso pa. At sa basketball, di ba? Pag nanonood at nakashoot, ay talagang mapapahiyaw ka. Pero bakit nga naman kay Lord, tayo ay minsan ay ganun na lamang, no? Parang wala sa sarili, di ba? So sabi nga ni Sister Jenny, yung focus. Kailangan talaga yung focus po. Na pag tayo ay nagsisharing, dapat nandun lahat yung ating, yung mind, with all our minds, with all our heart. Dahil minsan sharing, makikita mo, malungkot, makikita mo parang may lumilipad yung isip. Di ba meron mga ganon na mga pagkakataon? So hilingin natin, Holy Spirit, no? Holy Spirit, ikaw po ang bumabay sa akin. Alisin mo ko yung mga iniisip ko na masakit ang ganito, masakit ang ganoon. No, di ba? So, bato-bato sa langit. Yan, Okay po. So, kung natin isipin, pag tayo masaya ako, magandang katawan ko, maiglas ako, dahil ako ay na kay Lord. Di po ba? So, yung mind kasi natin, yan eh. Minsan, yung utak natin, nauuna kasi yan na pag minaramdaman, sasabihin ng utak na, ang sakit ng ganito mo, huwag kang mag-concentrate. Diba? So, yun kasi, kailangan kasi yung mindset natin, lagi talaga na, hindi, lalabanan mo yun, hindi, malakas ako, wala akong sakit, hindi, masakit ang aking paa, makakalakad ako. Kaya kong lumakad. Di po ba? Kaya kahit Sister Mary, hila ang paa. Lakad pa rin. Ayan. Ano po? Okay po. At especially nga po, sabi nga yung purpose ni Lord sa atin ay to serve Him. To serve Him. Ay dapat siya yung mauuna. At yung service to others, yun naman ang pangalawa. Dahil sabi nga, we are not man pleasers, we are God pleasers. Siya yung piniplease natin eh. Kaya sumisigunda lang yung paglilingkod